chit-chatting. Wala daw in English is stop talking, mga teachers. So, ang dapat daw is chit-chat. Say now, chit-chatting. So, how about this? Stop chit-chatting. Drop our cell phones. This will be the very first time that you'll be learning all this kind of exponential theories that I will be sharing to you. I'll be speaking very, very fast. Once you miss one word in my parentheses, you will not be able to understand me. So, stop chit-chatting. So, also ang purpose na namin ulit natin for this homecoming. And this is not the third time. The very purpose is to give an acknowledgement and gratitude sa atong mga teachers nga mao'y nang hulma ka nato kung sa kita karon. The other day, we met our grade 1 teacher by the name Mrs. Cervantes. Nga amo pa rin siyang hinumduman, no? Nga amo siyang guturon para lang na nanguha sa daladala ng mga gamit at mga libro. Pero sadly, I know that the teachers today could never experience that anymore. Kunya, ako may hinumduman sa iya, magdala siya class record. Iyahang tanawang pila ka mga tinapok-tapok na among mga gipanglimpisa sa among garden. Sa mga nga ako siyang hihingan, kinanaman siya sa California, how I wish that you'll be on the alumni day and we'll be giving you an award because I cannot be who I am today without you as a video teacher. Sa, ang first na buhaton nato, basta muli na ganita, kung alumni homecoming, somehow, madata na ito regalo ang ating mga teachers, bisag ginagmay lang. Basta speaking ko sa homecoming, I will always do the passing of the hat. As a commitment to arrive, tanan mo hatag, the piso na rin 100, 1,000 na mo hatag. Kung ato na siya, ihatag sa mga teachers na naapakaroon din na bisag din natin sila teachers na itong una, apang sinulo sila na mga successful ta sa atong kinabuhi. The second thing, why do we have to go back to our school is somehow, mubalik ta sa atong mga ginikanan, magpasalamat sa ilahang kahako na gibuhat ka nato. Pero manintin ako rin gina-share sa akong mga Saturday na I was too shocked kapag ulit na ako one time na nanako dala-dala nga akong kwarta, ako gidala akong nanay at tatay dito sa gitawag nga supermarket dinasa may G-Mall. No? O, nihilak ko nga ikuha akong nanay dako nga Bear Brand nga natawag lingon siya nga li kay ingon man ko sa balay, no? Lalay ko sa akong tatay kay ang lalay isa si honor nga word tumin pinalangga o nili. Pero ang akong nanay mutawag sa akong ili. My name is Linda and Linda is Hebrew word which is really faces and beautiful and I'm sure I am. I'm just kidding. So, nikuha siya dako nga Bear Brand umingon siya nga Linda dugay akong gahandom ni ini. Mga mutulog din akong luha basta mag-share ko ni during the summer day. Dugay na ko naghahandom ni Emily. O akong tatay, may kuha kong dako kay nga lata sa galieta. Yan ang biscuits bitaw. O mingan siya nga, Lai, pwede ba ako din paliton? May nalang nakikuot-kuoton kung gutunon ko. Parting sa kita sa kong dughan, no? Kaya nakaingon ko, wow! Pila naman katao akong gidala para lang pakaunon sa mga birthdays, sa gawas na ako'y pang-blow out, at para akong ginikanan, Bear Brand na day ay ang gihuna-huna ko niyan dili maihatag. And that's the reason why one time in my life, one nga sweldo na ako nga isa ka bulan, akong gidala sila nga kubaran, akong gihinan sila, i-divide na itong ning duha, mag-open tag ATM, para na inyong magamit na ma-withdraw ninyo. Ang akong challenge sa inyong tanan, nakadala na ba mo o isa ka salary or bonus ninyo na dawat during December para ihatag niyo sa inyong ginikanan aron ang pasalamat kay dili kita may ani karon kung wala pa akong mga ginikanan. So, kung wala pa mo nakabuhat niya na, i-challenge na mo to do it right now. Tungod kay one time in your life, it will be too late to shout, to scream, to cry, to sob. Kaya nagmahay ta na wala din nato gibuhat. The next thing is, ang pagbalik nato nga nata dinhi, aron nga makikimakan sa tanan. Magpasalamat na buhi ta. Kasagaran basta gani, muato alumna ni dito kay pobre ko. Di ko mato dito kay wag ko'y kwarta.
Miss Universe pageant. Ang pag-anhin nato din is magpasalamat na nga buhi pa karon. Ug kung kinsa naglisod din ha, ang among ginabuhat sa among high school, na ako may isa sa mga officers, ginana ko sila. During sa alumni homecoming, 1 week before, liputon ang tanan nga mga classmates, pobre man o dili, hakuton o dili sila paamuton. Kita lang mo amot ka nang makakaya pag-amot o magdala o pagkaon. Aron they would feel that they belong. Because this kind of alumni homecoming is not for the rich, not for anybody else, but this is all for us. So sa sunod na homecoming, ako isuggest sa kay Madam Connie Hamdeoderas, do it during the time hapit na ang fiesta. Kadaghang manguli. O during the time sa December, kadaghang manguli. Ayaw niya nga time kay gamay ra gyud ang makapit ka na nararagin sa Pilipinas. And the next thing that I'm going to share, I told you na experiential training ang akong ihatag karon sa inyo ha. Ako tamong hatagan og 7 hierarchy of Maslow's needs. Kung ako ning ihatag tanan, moabot ta og mga sa 7 spiritual aspect, psychological aspect, emotional aspect, financial aspect, physical aspect, o gitawag na cultural aspect and social aspect. Ang ako lang i-discuss are just 3. Spiritual, psychological and emotional, physical, kana lang ang akong i-discuss. So, kanang gitawag na spiritual. One time in my life, I was 17 years old. Niyapin ko gitawan nga puan camp dito sa Tunelcity. I was second year college at the time. Huwag nagbuhat ng reflection. And the reflection that came into my mind, disturbing every brain wavelet of my mind, asking, Ginoo, ano na may pobre, na may dapo, na may gwapa, may galing kay gwapa ko no, na apoy pangit, na apoy na ay defect, apa na apoy healthy. Are you an unfair God? Then I just realized that God made a promise to each man na walay maglisod, kwarta man or gitawag nga kalusugan kung naatay buhaton nga naa sa mga gitawag nga 5 pillars of Islamic. Kaya na-indoctrinate ko na ng 5 pillars. One among it is zakat. Ang zakat sa Muslim, which means tithing, is 2.5% in a yearly na basis na paghatag. Apan sa mga Kristohano na sa Old Testament, Malachi 3:6-10. Umingon, and I would like to paraphrase, Ginoo, nakapangawat ba ko nimo? Umingon ang Ginoo, oo, nakapangawat ka. Umingon siya sa unsa man pamaagi. Umingon siya sa ikapulo o sa imuhang paggamit sa mga offerings. O misulti sa 3:6-10, tungod kay dili man ka nagahatag sa imong ikapulo or tithing, you are under curse. For each one na naminaw na ko karon sincerely. Jot down. Deuteronomy 28:1-15 are blessings for obedience. 16-62 are curses for disobedience. Nga even ang pagtag-away-away ninyo sa imuhang mga asawag bana, pagtubag-tubag sa mga anak, mga marites na madunggan sa gawas against you are part of the curses of God. Even kanang nakulangan tagbugas o pagkaon sa ato ang panimalay are part of the curses of God. So miingon ang Ginoo, kung gusto ka karon madato, and I challenge everyone who are in here, do this. Kung gusto ka madato o gusto ka na magkainabuhi nga pobre na hamagaway. Okay? Ang meaning sa tithing, pagdawat nimo sa imong 10,000 na sweldo. Take out the 10% which is 1,000 because that is not yours. That is all God's. Kung humana na, kamong mga Katoliko, kaganina Katoliko matong mass kaganina, isulod dito sa subryo papel, sulatin tithes. Pag-agi sa primero nga sibot sa offering, drop it. Kahibalo ang gitawag na priest kung asa ni putang. The second one, kaya may second nga pag-offering,
be happy about it. Nga no di ay ang one widow na lipay ang Ginoo nga ni-track lang siya buwan sa Bible. Because upon research, because I read the Bible, Old Testament, New Testament, page to page, verse to verse, fighting for a flaw. But I can confirm and affirm that the verses of the Bible are the words of God because even the punctuations are perfectly correct. Sa isulti dito, kuha ang 1,000 o gibutang dito sa halaran. Si widow, ni kuha na siya 10%. 90% na nabilin sa iya. Out of the 90%, 1 centavo na lang nabilin. Iya pa yung gihulog, mga nalipay ang Ginoo. So how do you start in tithing? Tanawa inyo ang mga wallet karon, mga bags. Kung pinay-kwarta ninyo diyang madam, kung naka 100, take out the 10 pesos. Place it in the offering, place tithes, drop in the offering, then day by day, makita ninyo ang promise sa Ginoo mingon, and I will open the windows. Wala siya may promise sa putahan, kapilang may putahan. Apa niyang gi-promise, gitawag ang windows, daghan tayo. Umino siya, try me. If I will not open the windows and pour out the many blessings nga wala na kay kabutangan sa imuhang panalangin, including sa imuhang beauty. Naay na mga tanan na, gi-interview ko sa ABS-CBN na ito muna. Nga naman, madam, ng tanan mga beauty ang mga gihan. Ikaw naman beauty ang malipayo ng gwapa. Ang bugira ka siya rin, madam mo. Wala ka siyang hinan, awan account na to tithing. Kung gusto mo, nga madato, o pupihan mo gaway, pag tithes na yun mo, mamuslim man ka, ma-Kristiyano, ma-Protestante, ma-Katoliko, karang Sunday, drop your 10%, and I'm going to challenge you, and I will confirm and affirm that God will bless you, both temporally and spiritually. Next, unsaon na pagpagwapa. So magsugod ko sa hair.